So mga kapatid, dito po sa i-share ko po sa inyo, pwedeng sabihin po ninyo, it's too late na kung maririnig po ninyo. Dahil natapos na po yung bagay na babanggitin ko. Pero ito pong ibabahagi ko, mga kapatid, hindi mo naman po siya makikita sa umpisa. At first, makikita mo lang yung mali niya o yung tama niya kapag natapos na yung bagay na yon. Mga kapatid, bakit ko po ito ibabahagi sa inyo? Dahil gusto ko po na maingatan po ninyo ang mga sarili ninyo na hindi po kayo madungisan o magkasala pagdating sa bagay na atin pong pag-uusapan. At tandaan po natin ang layunin ng salita ng Diyos kung bakit po natin ito ibinabahagi at every Sunday pinag-uusapan. Gusto ko maging malinaw ito sa atin. Ang sabi po roon sa 2 Timothy 3:15. Ayan. Sorry. Ano po ang sabi po dyan? Ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos at nagagamit sa pagtuturo ng katotohanan. Take note ha? Sa pagtatama sa maling katuruan, sa pagtutuwid sa likong gawain at sa pagsasanay para sa matuwid na pamumuhay. So yan po yung layunin po ng salita po ng Diyos. Amen? Pagtuturo, pagtatama, pagtutuwid at pagsasanay. Dahil gusto po ng Panginoon na madala po tayo dun po sa sinasabi niyang kaalaman. Yung pong maayos na pamumuhay at hindi po tayo magkakamali doon sa landas po na atin pong nilalakaran. So therefore, masakit din po ang salita ng Diyos. Amen. Kasi po, tingnan ninyo, sabi ron sa Hebrew 4:12, ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa, mas matalas kaysa alinmang tabak na sa magkabilay talim. Ito'y tumatagos maging sa kaibuturan ng kaluluwa at espiritu ng mga kasukasuan at buto at nakakaalam ng mga iniisip at binabalak ng tao. Mas matalas at dalawa ang talim. Meaning, sino mang tamaan nito, hindi pwedeng hindi masasaktan. Amen po ba? Pero ang dapat nating ipasalamat sa Diyos kapag nasasaktan ka pa. Ibig sabihin, nagpapahayag lang na hindi ka pa manhid. Amen po. Yun po ang maganda po rito. Huwag po nating kukunin na parang pinatatamaan tayo. Wala hong ganito rito. Pero if ever na ikaw yung kinakausap ng Panginoon at parang nasasaktan ka sa iyong naririnig, i-take mo ito as a blessing. Bakit? Kasi nangungusap ang Panginoon sa iyo. Okay? Napaka-special mo naman para i-single out ka ng Diyos at ipaabot sa iyo ng Panginoon yung bagay na gusto niyang sabihin. Pero ito po ay para po sa ating lahat. Amen po ba? Now, ang sabi po sa Deuteronomy, chapter 28, verse 1 and 3, and if you faithfully obey the voice of the Lord your God, being careful to do all His commandments that I command you today, the Lord your God will set you high above all the nation. May highlight po yan, ha? Okay? Of the earth. And all these blessings shall come upon you and overtake you if you obey the voice of the Lord your God. Blessed shall you be in the city. Okay? Tandaan niyo po yun. But, if you will not obey the voice of the Lord your God, or be careful to do all His commandments and His statutes that I command you today, then all these curses shall come upon you. All these curses shall come upon you and overtake you. Verse 16, curse shall you be in the city. So very clear naman mga kapatid, no? Kaya hindi na po natin kailangan pa i-details, no? Sabi rito, kapag sinunod natin ang utos ng Diyos, blessed shall you be in the city. Amen. Kapag hindi natin siya sinunod, cursed shall you be in the city. Ngayon,
Saan nakasalalay yung sumpa at pagpapala ng ating bayan? Yung sinasabi ritong city. Saan nakasalalay? Sa pagsunod o sa pagsuway. Tama po ba, mga kapatid? Alam niyo po ba na ang bansa natin ay pinagpalang bansa? Naniniwala po ba kayo ron? Okay. Bakit, mga kapatid, ito? Kung totoo yung sinasabi natin, na bless yung bansa natin, bakit hindi po natin maranasan yung pagpapalang ito? Ano sa palagay nyo dahilan? Ha? Ano sa palagay nyo dahilan? Wala kayong idea? Kasi sabi niya, pinagpalang bansa ito eh. Pinagpalang bansa pero hindi maranasan yung pagpapala. Why? Ano ang dahilan? At yan po ang ating pag-uusapan ngayon sa mensaheng pinamagatan ko pong pangit, the curse. Hindi maganda dahil po sumpa, the curse. Ang teksto, tingnan nyo. Mula sa isang tao ay nilikha niya ang lahat ng lahi sa buong mundo. Nilikha niya ang lahat ng wala ho ritong pinipili. Lahat ng lahi. Ibig sabihin, ano ka mang nasyon. Amen. Ano man ang kulay mo, ano man ang lengguwahe mo, lahat ng lahi nilikha ng Diyos. Okay? Itinakda niya sa simula't-simula pa ang kanilang panahon at hangganan. Ginawa niya iyon upang hanapin nila ang Diyos. Baka sakaling sa kanilang paghahanap siya ay matagpuan nila. So gusto ko pong makita niyo po ito. Ano yung layunin ng Panginoon? Bakit nilikha niya ang lahat ng lahi sa mundo? Upang hanapin nila ang Diyos. Ang Diyos na siyang lumikha sa kanila. Pero ang tanong ko, ito mga kapatid, sa palagay niyo, sino naghahanap sa Diyos? Meron kaya? Tingnan natin. Basa, sabay-sabay. Ang lahat ay walang gumagawa ng mabuti, wala. So ngayon, sabihin niyo sa akin, may humahanap sa Diyos? Wala. At dahil walang humahanap sa Diyos, walang may gusto sa Diyos, at hindi gusto ng tao na pinag-uusapan ng Diyos, iyan po ang nagsasanhi sa atin na magkaroon po tayo ng sumpa. Ang bayan natin, ang bansa natin, at sino po ang makakaranas po nito? Tayong mga mamamayan na naninirahan doon sa bansang ito o sa bayang iyon. Amen? At ipapaliwanag ko po sa inyo ang ugat at pinagmulan ng sumpa ng isang bayan o ng isang bansa. Papaliwanag ko po ito sa inyo. Sa Deuteronomy 21:16, huwag aalisin sa kanya ang karapatan bilang panganay upang ilipat sa anak ng asawa ng kanyang minamahal. Ang kikilalaning panganay ay ang una niyang anak at dito ibibigay ang 2 bahagi ng kanyang kahit siya'y anak na hindi gaanong mahal. At dahil ang bansa natin, mga kapatid, ang una o firstborn o panganay, mga kapatid, entitled po siya sa double portion of blessing. However, sabi po rito na salita ng Diyos, kapag binaliwala ng panganay yung blessing na ito and show no appreciation for his position and blessing, pwede pong ibigay ng Diyos ito sa iba na may gusto. Mamaya ipapaliwanag ko po sa inyo yung bagay po na yan. Trivia lang. Trivia. Alam niyo po ba ang pangalan ng ating bansa noon ay hindi naman po Pilipinas o Philippines. Ang tawag po noon ay Islas de San Lazaro. Islands of Saint Lazarus. Hindi ko po alam kung may kaugnayan po ito kay Lazaro na kaibigan po ni Jesus. Yung kanyang muling binuhay. Amen? Kung bakit ko po ito binanggit, kasi may sasabihin po ako sa inyo mamaya na may kaugnayan kay Lazaro.
At paano po naging Pilipinas ang bansa natin? Nung dumating po si King Philip ng Spain, dito po nila ito sinunod, Islas de las Filipinas o Islands of the Philippines. At alam niyo rin po ba na sa Bible, especially sa Matthew chapter 10 verse 3, ay meron din pong pangalan na alagad ng Diyos at siya po ay isang evangelist na ang pangalan ay Philip. Makikita niyo po yan sa Matthew 10:3. Okay? Anong kaugnayan ng mga pangalan na ito sa bansa natin? Kung bakit po sinabi kong ang bansa natin pinagpala? So again, ang tawag dati sa bansa natin, Islas de San Lazaro. Nang buhayin ng Diyos si Lazaro, ibig sabihin, ang bansa natin, ang tawag, the risen one. Tandaan niyo yung kahit po lugmok na, bumabangon pa. Amen. Tama po ba? Hindi tayo nawawala ng pag-asa kahit ang totoo, wala ng pag-asa. Rise up. At yung isa naman na Philip, siya po ay isang alagad, deacon, evangelist, tagapaghatid ng mabuting balita. At ang ating pong bansa ay known saan? Saan po known ang ating bansa? Missionary sending nation. Nagkataon lang kaya ito? I don't know. Pero sabi po sa Genesis 2:19, kung ano ang kanyang itinawag, iyon na ang naging pangalan nila. Sa Bible, bakit sa palagay nyo binabago ang mga pangalan? Si Abraham, ginawang Abram. Si Sarah, ginawang Sarai. Si Jacob, ginawang Israel. Si Pablo, ginawang Saul. Saul, ginawang Pablo, rather. Si Simon, ginawang... Bakit sa palagay niyo? Bakit kailangang baguhin? May pangalan Hindi kaya mga kapatid, yung pangalan natin ngayon na naka-attach sa atin ay meron pong significance kung ano yung nangyayari sa buhay natin. At nagaganap sa buhay natin, possible na may kaugnayan dun sa name na ibinigay sa atin. Possible kaya? Kasi meron po mga interpretasyon. Halimbawa, ang pangalan mo ay Pedro. Meron po kasi interpretasyon ang ibig sabihin ng Pedro. Rock. Di ba? Leonardo. Ako, my name is Leonardo. O, pag sinabi Leonardo, ano interpretation ng Leonardo? Da Vinci. Yun ba? I don't know. Hindi kasi tayo careful. Wala tayong knowledge about that. Tayo kasi, kapag ka magulang ng anak, kung ano lang yung gusto nating ipangalan. At minsan isinusunod natin sa pangalan ng ating mga magulang. O dun po sa mga bagay na gusto natin na mas madali sa atin. Tama po ba? Pero ang problema, hindi natin alam na mayroong nasa likod noon. At dito, kung bakit po binanggit ko yung mga pangalan na yon, meron po silang mga pangit na nakaraan. Kaya ho ito binago ng atin pong Panginoon. Amen. Nandiyan pa ba kayo? O balik tayo sa pinag-uusapan natin. Bakit nga hindi natin maranasan yung pagpapalang intended sa atin kung ang bansa natin ay pinagpalang bansa? O, ito na po. Sa araw na ito, bibigyan ko kayo ng pamimilian. Pagpapala o sumpa. Pagpapala kapag sinunod nyo ang kanyang mga utos. Ngunit sumpa kapag sumamba kayo sa ibang Diyos sa halip na sumunod sa kanyang mga utos. So mga kapatid, tayo ang mamimili. Tayo ang magpapasya. Amen? Kung ano ang gusto nating mangyari sa buhay natin. At naniniwala naman ako na wala dito sa atin na may gusto ng sumpa. Tama po ba? Pero marami po sa tao, hindi man nila ito gusto. Pero ito ang dinadala nila sa buhay nila. Tayo ang nagsasanhi nito sa sarili po natin. Tayo ang dahilan. Tayo ang gumagawa ng sumpa sa atin pong buhay. Bakit ko po ito nasabi? Ito na po.
Number one, selling of birthright. Sa Genesis 25, 29, 34, minsan si Jacob ay nagluluto ng sinabawang pulang patani. Siya namang pagdating ni Esau mula sa pangangaso. Sinabi niya, gutom na ako, bigyan mo naman ako niyang mapulang niluto mo. At dahil dito'y tinawag siyang Edom. Sumagot si Jacob, ibigay mo muna sa akin ang iyong karapatan bilang panganay. Payag na ako, sabi ni Esau. Aanhin ko pa ang pagiging panganay kung mamamatay naman ako sa gutom. Nakita niyo katuwiran niya? Ulitin ko, aanhin ko pa ang pagiging panganay kung mamamatay naman ako sa gutom. Kung gayon, sabi ni Jacob, sumumpa ka muna. Sumumpa nga si Esau at ibinigay kay Jacob ang karapatan ng pagiging panganay. Ibinigay naman ni Jacob kay Esau, nandiyan pa ba ako? Wala na. Ayan. Ibinigay naman ni Jacob kay Esau ang niluto niyang gulay at binigyan pa ito ng tinapay. Matapos kumain, uminom, umalis na agad si Esau. Iyon lamang ang halaga sa kanya ng kanyang karapatan bilang, yun lamang ang halaga. Nakita po ninyo? Hindi naman po kaila sa inyo, mga kapatid. Nakatatapos lang ng eleksyon. Alam niyo po ba na tuwing eleksyon, we commit the sin of Esau? Marami po sa ating mga Pilipino na ibinebenta nila ang kanilang karapatan dahil lang sa kaunting halaga na sa kanila ay ibinibigay. At ang katwiran nila hindi naman hinihingi. Kusa nila itong ibinigay, sayang naman kung hindi namin kukunin, dagdag din ito sa aming pangangailangan. Amen. Pwedeng tama po kayo sa katwiran po ninyo, pero ang hindi po natin alam ay kung ano ang pwedeng maging effect nito sa buhay po natin. Tingnan niyo po, sabi ni Esau, aanhin ko pa ang pagiging panganay kung mamamatay naman ako sa gutom. Meaning, hindi ito mahalaga sa kanya. Hindi nga kaya ito mahalaga sa kanya? Tingnan niyo kung ano nangyari sa Hebrew. Pag-ingatan ninyo na huwag makiapid ang sino man sa inyo o pawalang halaga ang mga bagay na espiritual o pawalang halaga ang mga bagay na espiritual. Huwag niyong hindi pahahalagahan daw yung bagay na espiritual tulad ng ginawa ni Esau. Ipinagpalit niya sa pagkain ang kanyang karapatan bilang, alam niyo ang nangyari pagkatapos? Hiningi niya sa kanyang ama na igawad sa kanya ang pagpapalang na uukol sa panganay. Yung pong sinabi ko kanina sa inyo, kapag panganay, ano po yung blessing na dapat kanya? Double portion. Double blessing. Iyon yung itininay po ni Esau para lamang po sa isang mangkok na patani. Dahil nagugutom. Makaraos lang siya doon sa bagay na yon. Hindi niya inisip kung ano yung bagay na pwedeng mawala kapalit nung bagay na kanyang pinag-interesan. Tinan niyo salita rito. Ngunit ito'y itinanggi na sa kanya sapagkat hindi na niya mababago ang kanyang ginawa anuman ang gawin niyang pakiusap at pagluha. Itinanggi na sa kanya. So kahit mong makaawa pa siya at mag-iiyak, hindi na raw po ito maibabalik sa kanya. Meaning, ipinagpalit niya yung pagpapala na higit doon lang sa kanyang nakuha. Isang mangkok na pulang patani. Napakaliit ng iyong ipinagpalit. Ganun lang ba ang halaga mo? Yung karapatan mo? Halagang 1,000, 2,000, pag binigyan ka, is-set aside mo na karapatan mo. At masesettle ka na dun sa bagay na tinanggap mo. Hindi mo naisip kung ano ang pwedeng maging bunga nito sa buhay nyo. At yan mga kapatid, yung sinasabi natin, ganyan po ang nangyayari
Kaya ganito ang bansa natin. Amen? Wala nang blessing na kasunod pa kasi itinanggi na sa Kanya. At yung sinabi kong sumpa sa buhay ng tao, kasi sabi rito, kahit ano pang luha ni Iso, itinanggi na ito sa Kanya. Kaya pansinin po ninyo, sino ang madalas na biktima rito? Yung mga mahihirap. Laging ang biktima sa ganito, sino? Yung mga mahihirap. Tama po ba, mga kapatid? At bakit sila mahirap? At hanggang ngayon ay mahirap? Dahil iyon ang dahilan. Wala na yung blessing sa kanila. Itinanggi na sa kanila ng Diyos. Kahit ano pang pakiusap nila. Ulitin ko po ha, hindi po kayo pinipigilan na bumoto. At kung sino po ang gusto ninyo. Pero sabihin nyo sa kanila, kung sino man yung nagbibigay sa inyo, hindi na po ninyo kami kailangang bigyan. Kasi gusto namin sacred yung pagboto namin. Kung kayo rin po ang gusto namin, kayo pa rin ang iboboto namin. At least malaya po kaming magpasya sa sarili namin at hindi po dahil binayaran nyo kami. Sabi ko nga sa inyo, late na itong sinasabi ko sa inyo. Tapos na. Amen. Sana in advance. Alam nyo ba, hindi mo naman makikita ito hanggat hindi nangyayari. Kaya ko lang po ito nakita dahil po doon sa mga napagmasdan ko na mga nangyari. Doon lang po ito nag-come up sa akin. At ngayon, kung bakit ko po ito sinasabi, mga kapatid, sa inyo, sa susunod po. Kailan ang susunod? Pagkatapos uli ng 3 taon, alam ko makakalimutan na naman ninyo itong sinabi ko sa inyo. Kapatid, huwag kayong masettle sa isang mangkok. Mas higit ang blessing na meron kayo kumpara dun sa kamprasong mangkok na patani na kinukuha po ninyo. Amen? O, ito pa. Pangalawa, nagdadala ng sumpa sa atin. The idolatry of the image of gold. Exodus 32:2. Kung gayon tipunin niyo ang mga hikaw na ginto ng inyong asawa at mga anak at dalhin sa akin. Sagot ni Aaron. Ganun nga ang kanilang ginawa. Kinuha ni Aaron ang mga hikaw at tinunaw. Ibinuhos niya sa isang hulmahan at ginawang hugis ng guya. Sinabi nila, Israel, narito ang Diyos mong nag-alis sa Ehipto. Tingnan niyo po ano sabi ni Aaron? Narito ang iyong Diyos na nag-alis. Mga kapatid, alam niyo po ba na ang Diyos ay galit sa anumang uri ng idolatry? At meron din pong sumpa ito. Ano sabi ni Aaron? Narito ang Diyos mong nag-alis sa inyo sa Ehipto, Yun ang sabi niya. Sino Diyos nila ron? Yung guya, tama po ba? Sinagot po yan ng Panginoon. Tingnan niyo kung ano sagot ng Panginoon. Kinontra niya. Ito sabi ng Diyos, ako, si Yahweh, ang inyong Diyos na naglabas sa inyo sa Ehipto. Yung sinasabi ni Aaron na ito ang Diyos na nag-alis sa inyo sa Ehipto, sabi ng Panginoon, ako ang Diyos na si Yahweh ang nag-alis sa inyo. Hindi po yung bagay na yon. Ito na, sinagot niya, di ba? Humanap sa inyo ng huwag kayong magkakaroon ng ibang Diyos maliban saan? Sa akin. Huwag kayong magkakaroon ng Diyos-Diyosan o kay larawan o ribulto ng anumang nilalang na nasa impapawid, nasa lupa o nasa tubig. Huwag kayong yuyukod o maglilingkod sa alinman sa mga Diyos-Diyosan yan sapagkat ako si Yahweh, mapanibuguin, parurusahan ko ang lahat ng ayaw sa akin, pati ang hanggang sa... So meron po itong generational consequences. Hanggang sa ika-4 na saling lahi ang pagpaparusa ng Diyos. Tayo, anak natin, apo natin, anak ng apo natin. Amen. 4th generation. Dito po sa binabanggit ko, ang underlying idea in the worship of the image of gold. Pag sinabi natin gold, converted into what? Money. At alam natin ngayon, ito, pakinggan nyo, sa panahon natin ngayon, money get things done. Pera ngayon ang pinapairal. Amen. Pera lang yan. Pera lang ang katapat niyan. Iyan ang madalas nating naririnig. Bigyan mo lang ng pera yan, babaligtad yan. Susunod yan. At umaandar sa lahat ay nang dahil sa. At yan ang nagiging Diyos nila.
They use money to buy people's will to secure their loyalty, in short, to secure victory. Church, Genesis 32:19. Ano sabi? Nang sila'y malapit na sa kampo, kasi ito mga kapatid, the image of gold has a curse of its own. Nang sila'y malapit na sa kampo, nakita ni Moses ang guya at mga taong nagsasayawan. Dahil dito, nagalit siya. Ibinalibag niya sa paanan ng mga bundok ang mga tapyas na bato at ito'y nadurog. Kinuha niya ang guya at hindi po nila pinakinabangan yung ginto na ginawang guya. Alam niyo po ba ang ibig ko sabihin, mga kapatid? At the end of the day, hindi rin natin ito pakikinabangan. Kanina na-miss ko yung sinabi ko sa inyo na ang ating pong bansa ay firstborn. Bakit ko po sinabing firstborn? Sapagkat ang bansa po natin, ang tangi lang pong first Christian ever na, di ba, in Asia, na naging pong Christian nation in all Asia. Kaya po, una, panganay, pinakauna na naging Christian nation. At yung bansa natin, dapat po deserving siya sa double portion ng pong blessing. Hindi nga natin nangyayari. Hindi nga nangyayari. Bakit? Yung binabanggit ko, iyan ang dahilan. Ano yung pangatlo? The lifestyle of corruption. Narinig ko kanina rito. May sumigaw dyan kanina. Kurakot daw. Ito madalas na pinag-uusapan. Corruption is part of the system. Hindi na natin mababago yan. Amen. Ang totoo lang po, hindi po yung sistema, kung hindi kung sino ang gumawa ng sistema. At sa sistemang ito, napapailalim ang lahat halos ng tao. Actually, hindi lang po ngayon lang ito nangyari. Dati pa, ganito na ang lakaran sa mundo. Hindi lang ito ngayon. Wala pa tayo, gano'n na lakaran noon. Tingnan niyo, papakita ko sa inyo. Bansang makasalanan, bansa. Mga taong puno ng kasamaan, tao. Mga anak ng masasamang tao. Kung masasama ang tao, ano anak? Hindi napansin. Ulitin ko. Bansang makasalanan, sino nakatira sa bansa? Kung bansa ay makasalanan, ano ang nakatira? Hindi. Anong uri? Bansang makasalanan, mga taong puno ng kasamaan. Ano anak nila? Ano pa anak nila? So noong pa man, meron na pong hindi po ngayon lang yan isinilang. Noong pa yan, ganyan na po ang sistema. Amen? Ganyan na po ang lakaran. Amen? Bakit mga kapatid? Kasi nga lahat ng bansa. Tingnan niyo, verse 23. Naging suway lang iyong mga pinuno. Kasabot sila nino. Tumatanggap ng ano? At mga ano? Hindi pinagtatanggol ang mga ulila at walang malasakit saan? Sino kasabot nila? Mga magnanakaw. Amen. Kung kasabot nila ang mga magnanakaw, ano rin sila? Parang hindi yata nakukuha. Kung kasabot nila ang magnanakaw, ano sila? So magnanakaw. Amen. Magnanakaw din. Okay? Kung sila ay magnanakaw, yung ibinibigay nila sa atin, galing saan? Ngayon, sa tingin mo, anong hatid na pagpapala sa buhay natin? Sa buhay mo, sa buhay ng pamilya mo, kung yung tinanggap mo ay galing. Sabihin mo sa katabi mo, tumanggap ka ba? Balita ko 3,000 eh. Balita ko 1,500 eh. Di ba kapatid? Napakasimple lang. Pero alam nyo, yun ang purpose ng salita ng Panginoon. Tinuturuan tayo na maging maayos yung buhay po natin. Kasi meron pong nakalaan na pagpapala sa bawat isa sa atin. Pero tinitingnan tayo ng Panginoon. Kung doon lang sa mga bagay na pwedeng ialok sa iyo, ay pwede ka nang masettle doon at kaya mong ipagpalit maging ang iyong karapatan.
don't do that. Amen? Nandiyan ba kayo? O bakit ko sinasabing napakaganda na ang mga namumuno ay may katuwiran? Ito, tinan nyo. Righteousness make a nation great. Sin is a disgrace to any. Oh. Yun ang sinasabi natin, kapatid. Kaya pang bumangon uli ng Pilipinas, amen? Kapag tama ang tao na ibinoboto po natin. Pero kapag kamali, ito na po yung pang-apat. The embrace of deception of the lesser evil. Ito rin ang isang nagiging batayan ng tao pagdating sa kanilang pagboto. Yung lesser evil. Kasi wala silang makita na right leader o good o God-fearing leader. Kaya ang option na lang nila, yung lesser evil. Amen? Lalo na't nakikita naman nila na yung lesser evil ay winnable naman, pwedeng manalo. At yung good, yung qualified, competent, and upright na candidate, dahil walang kakayahan at maibibigay, wala rin siyang pinagkukunan, hindi siya ipoboto ng tao. Amen? So kaya, tingnan niyo po ang standard ng Panginoon. Kasi wag po tayong mamimili doon sa lesser evil. Wala po kasi akong alam na lesser evil na naging better. Maliban lang na nagsisi at talagang kinumbik ng Panginoon. Kasi kapag sinabing lesser evil, may evil pa rin Lesser nga lang. Tama po? O tingnan niyo standard ng Panginoon sa lesser evil. Psalm 97:10. Let those who love the Lord, igagano mo talaga yung evil. Ano pa? Psalm 101:4. A perverse heart shall be far from me. I will know nothing of evil. O ano pa? Romans 12:21. Do not be overcome by evil, but overcome evil with. Kita nyo mga kapatid? Ito pa. And avoid every kind of evil. 2 Timothy 3:13. But evil people who pretend to be what they are not will become worse than ever, as they fool others and are fooled themselves. Tandaan po natin ito. There is no such thing as lesser evil. Yan po mga kapatid. So here is my conclusion. Huwag na kayong makikisama sa mga gumagawa ng mga bagay na walang ibubungang kabutihan. Amen? Sa halip, ibunyag nyo ang mga iyon. Ezekiel 22:30, humanap ako ng isang taong makapaglalagay ng pader upang ipagsanggalang ang lungsod sa araw na ibuhos ko ang aking puot. Ngunit wala akong, kaya ibubuhos ko sa kanila ang nag-aalab kong puot. Sila'y aking lilipunin. Ito po yung may highlight. Basa, sabay-sabay. May paniningil ba, kapatid? May paniningil. Tatandaan po natin. Kaya mahalaga na merong isa man lang sa atin na nagpapaalala. May isa man sa atin na nananalangin para doon sa mga tao na pwedeng magkamali. Dahil hindi po nila alam na yung ginagawa nila ay nagdudulot sa kanila ng sumpa at higit na kahirapan. At yan po ang dahilan kung bakit ko po ito ibinahagi sa inyo. Maging maingat po tayo sa lahat ng bagay na ginagawa po natin. Amen? Yun po'y paalala lang naman po. Pero nasa inyo pa rin kung ano po ang inyong conviction. Pero sasabihin ko po sa inyo, ala akong pananagutan sapagkat sinabi ko sa inyo yung mga bagay na dapat po ninyo na ginagawa at pinapahalagahan. Huwag po kayong masisete lang doon sa maliit na bagay. Meron pong nakahandang pagpapala, higit na inilalaan ng Diyos. Alam niyo ba kapag ka naging maayos, yung pong mga namumuno sa atin, mula doon po sa nasyonal, pababa, sino makikinabang niyan? Tayong mamamayan. Pero kung hindi tama ang nandoon, pababa, sino mahirapan? Laging tayo biktima. Laging tayong magsasuffer. So ano dapat ang papel natin? Itaas natin sa Diyos sa mga darating na panahon ang mailagay natin sa luklukan doon po sa mga posisyon ay yung mga taong may takot sa Diyos. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon.